Bakit po ba ang mga Kristiyano laging may sinasabi sa lahat ng kanyang prayer o kung ano man kanyang gagawin sa buhay in the name of Jesus? Let us deal muna sa mga wrong connotation or wrong belief kapag sinasabi natin yung mga katagang in the name of Jesus. Okay? Baka ikaw to ha, check mo lang ang sarili mo. Ha? Na ikaw ay nagsasabi ng in the name of Jesus kasi nga, closing remarks. No? Ay, ayan na, nag-in the name of Jesus na, kakain na rin kami sa wakas. Yung iba, ginagamit ang in the name of Jesus as confidence booster. Ano, yung pampalakas ng loob. Yung kapag nasa madilim ka, tapos naglalakad ka mag-isa, in the name of Jesus, in the name of Jesus, walang aso na susunod. The other side, ginagawang warding off of evil spirits. No? Pangtaboy ng masamang spirito. Yung kapag may nararamdaman, parang may dumaan na. Biglang tumaas lahat ng balahibo ka, in the name of Jesus. But let us bring back the honor. Kasi kung hindi mo ito mauunawaan, napaka-powerful po nitong phrase na to, nitong statement na to, that it could literally change the way you live. Dahil ang pangalan ng Panginoon, kayang pasunurin kahit ang pinakapasaway na demonyo. That's why when you speak the name of Jesus Christ sa sitwasyon mo, ang kaaway has no choice but to flee and to be subjected on the name of Jesus Christ. And because only those who are known by Him can realize the power in His name. Hindi porket sinasabi mong in the name of Jesus Christ, magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi po. Only those who are known by Him. Kaya pala, dapat mo daw ikasaya ay kilala ka ng Diyos. Dahil kapag kilala ka ng Diyos, you believe in His name and has given you the right to become the children of God. May kapangyarihan lang ang pangalan ni Jesus sa mga anak ng Diyos. Ang relationship mo sa Panginoon na yon, yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa name ng Panginoon. Kaya kung ikaw man ay magsabi mang in the name of Jesus at wala ka namang relasyon sa Panginoon, gusto ko na pong sabihin sa inyo, nag-aaksaya ka lang ng laway. When you're grown, reach His throne. God says in heaven, anak, ito na ang panahon na ako ang kikilos. Ito na ang panahon na itutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Pinakilala niya ang kanyang pangalan as someone that will break the yoke of the enemy over your life. And that is the name of Jesus Christ. He will break the yoke of the enemy over your life. I speak the name of Jesus Christ that will break the bandage of the enemy. He will break the curse. He will break the diseases. He will break the poverty because the name of Jesus Christ is the authority over all that holds you captive. Kaya kung ano man ang nararanasan mo ngayon, God is saying to you, the Lord is above all your circumstances. The Lord is above your poverty. The Lord is above your sickness. The Lord is higher than everything that you are experiencing. He has greater authority kesa sa anumang Pharaoh na kinakaharap natin. Meron ka bang Pharaoh na kinakaharap ngayon? Isang makapangyarihan, hindi ka makapalag kasi masyado siyang malakas, masyado siyang makapangyarihan. Hindi mo mapakawalan ang sarili mo, hindi mo mapakawalan ang sarili mo sa addiction, hindi mo mapakawalan ang sarili mo sa kaguluhan sa family mo. Then speak the name of Jesus Christ.